Ito ho, nagparamdam din ito hong si Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, laban po kay Senator Ping Lacson, at binabanggit niya, nako, may hawak din tayo. At ibig sabihin ay kasi 'di ba sa mga nauna mga pahayag, sunod-sunod yung sinasabi ho ni Senator Lacson na meron na raw po siyang sapat na ebidensya, may nakuha ng mga di umano'y dokumento, mga testigo kaugnay ng sinasabing di umano'y anomalya diyan po sa Taguig City. Ito ho yung bayan ni Senator Alan Peter Cayetano at yung kanyang may bahay diyan ang kasalukuyang alkalde diyan po sa Taguig, si Mayor Lani Cayetano. So dito ho ay sinabi ho no, ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook live stream ay ngayong araw to, Sabado, meron din naman daw siyang hawak na impormasyon laban po kay maging kay Senator Lacson at di ba pang mga personalidad na kanyang binabanggit. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan yung kanyang mismong pahayag at yan po ang ating hihimayin dito po sa ating pagtalakay sa nasabing issue. Panoorin po natin, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Naman sinasabi laban, yung iba naman dagdagan yung tapang. So let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban, but sabi ko nga hindi tayo pwedeng ma-distract. Yan po, no, ang pahayag ni Senator Cayetano at na kung saan ang sinasabi ho niya, ito eksakto. Babanggitin ko lang ho yung saktong sinabi niya ho, yung sa pinapanood ko sa kanyang video. Ang sabi niya ay, let me assure you guys, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, may hawak din tayo. Pero sa tamang lugar at panahon. So, meron din po siyang hawak. Ibig sabihin, mag-abang-abang din itong si Senator Lacson sa mga pwedeng hawak na impormasyon ni Senator Alan Cayetano, kasi hindi naman pwede na basta ganun-ganun lang mga kababayan, di po ba? At yung sa mga naunang pahayag, di ba, yung kanyang mga kwento, katulad ho kay Senator Rodante Marcoleta na ikikwento ho ni Senator Cayetano, di ba, sa mga nakaraan, bakit binutasan yung campaign na contribution o donasyon dito po kay Senator Marcoleta, donasyon naman ho yun at ibinigay ng pribadong individual, pero kinasuhan ho ng plunder itong si Senator Marcoleta at idinamay ho yung tatlong negosyante na nagbigay po ng donasyon sa kampanya. So dun ho may nabanggit na rin ho si Senator Cayetano na kay Senator Lacson alam niya rin daw ho, kilala niya yung nagbibigay din ho sa kanya na kontribusyon. At ang sabi nga ni Senator Cayetano, kilala ko naman din yung nagbibigay siya pero lahat ba yun diniklara mo? Sasabihin, pwede ko ba sabihin na hindi mo naman ginastos, tinago o ano? May mga ganun siya binabanggit ho mga kababayan. Pero dito ako sa pagkakataong ito, kasi ho talagang tumitindi ho yung World War, palitan ho ng mga pahayag ni Senator Lacson at Senator Cayetano. So ito may belta hong pasimple. Ito hong si Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Lacson na sabi niya may hawak din ako. May hawak din tayo. Ano kaya ito ibig sabihin? Hindi naman po idinitalya ni Senator Cayetano yung kanyang tinutukoy na impormasyon laban po kay Senator Lacson. Matatandaan na nauna nang nagsumite ito pong si Lacson sa Office of the Ombudsman ng mga ebidensya kaugnay ng Anyay Ghost Flood Control Projects diyan po sa Taguig City at may mga aligasyong yan po mariin namang itinatanggi ho ni Senator Cayetano. So marami raw may binabanggit pa ho na meron na raw pong bagman ko ano-ano na binabanggit itong si Senator Lacson. At lahat daw po yung pati yung kontraktor o kung sino man aabangan ho natin mga kababayan at kung ano ang binabanggit ho ni
ni Senator Lacson patungkol ho rito. Tapos ho ngayon mga kababayan ay nilinaw rin ho ni Senator Cayetano na wala ho, nakatitiyak daw ho na ang publiko na wala raw hong nangyari na kalokohan dyan po sa Taguig City. At kaya niya raw pong patunayan kasi sa ngayon ay yung mga aligasyon ay puro lang isa-isa kung ano man na kung saan ay kumbaga sa hulugan sabi ho ni Senator Cayetano, hindi, sasagutin ko lahat ng yan, ng mga aligasyon na yan. Abangan lang natin at yung mga espesipiko at detalye. Ito, pakinggan ho natin ulit mga kababayan, panoorin natin yung, kasi medyo mahaba po yung kanyang video, kaya yung mga importante na lang ho, yung ating kinuha sa kanyang Facebook page at para malaman natin yung sakto na binabagit niya. Ito, panoorin niyo mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano. Confidence, and let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito, may mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc. dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation. Minsan kasi hulugan din yung mga allegation. So yan po mga kababayan at pahayag ni Senator Cayetano at na kung saan ay binabanggit niya na wala ho, nakatitiyak daw po ang publiko, tayong lahat, na yung mga aligasyon laban po sa kanya ni Senator Ping Lacson wala pong katotohanan. So yun ho, abangan natin at kung saan nahantong ho ito. Pero siyempre ho mga kababayan ay talagang alam naman natin yung linyahan ho ngayon at siyempre kapag nasa administrasyon, yung kakampi ho nila, di ba? Nasa administrasyon at talagang napakatindi ho mga kababayan na mga birahan. Tapos ang panlaban ho ngayon yung yung kasong plunder at isa ho sa ang pinaniniwalaan na nagagamit ho ng todo-todo rito itong ombudsman na kung saan ay abangan ho natin kung talagang kung paano ho ang gagawin ho rito mga kababayan dito sa kaso ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero ngayon siyempre sinusunod-sunod na ho talaga, di ba? Nauna ho dyan si Senator Jingoy Estrada, si Senator Marcoleta. Tapos kinasuhan din ho si Senator ako bagay, obstruction of justice medyo available ho yung kay Senator Robin Padilla. So lahat ho mga kababayan, tapos ang pinakahuli ay ito hong si Senator Loren Legarda, kasama po yung kanyang anak mga kababayan. So napakatindi ho at talagang ang binabanggit ho lahat to uubusin. Pero yung ating mga kababayan, hindi ho ba kayo nakakahalata? Hindi ba halata? Na talagang yung ginagawa ng ombudsman mga kababayan di ba, parang talagang iba na ho yung kapag sabihin natin na talagang kalaban o kritiko o nasa oposisyon, hindi kakampi, kaalyado ni Pangulong Marcos Jr., plunder ka agad. Samantalang pag mga kaalyado, napakatagal ho. Kaya nga ito, may binabanggit ho dating speaker Martin Romualdez, mga kababayan, may panawagan ho siya. Sabi niya, pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. Hindi ako uurong sa laban na ito, hindi ako matitinag. Ito ho yung huling statement kahapon ho ito ni dating Speaker Martin Romualdez. So pantay na hustisya. Speaker, hindi pa pantay yung ibinibigay na hustisya para sa'yo? Lamang na lamang ka na nga Ikaw ang unang-unang itinuturo di ba, na mga sinasabi at talagang may pangunahing papel dito po sa flood control scandal na ito. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakukulong. Hindi umuusad ang iyong ang iyong kaso.
At sa pinakahuli ay, di ba, binanggit ho siya ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na kung saan ay patong-patong daw na kaso ang isasampa dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero aabangan ho muna natin, mga kababayan, kasi marami po ang hindi naniniwala na ito po'y ipakukulong, maging si Congressman Ege Erice. Hindi ho siya naniniwala na makukulong ho itong si Romualdez. Ako rin ho, mga kababayan, sa ngayon na hindi ako naniniwala. At kapag inaisampa na po yung kasong plunder diyan po sa Sandigan Bayan at nakapagpalabas na po ng warrant at nakulong itong si Romualdez, doon pa lang ako maniniwala. Di po ba? Pero sa ngayon, wala ko, sabi-sabi sa dami ho ng mga, kapag alam nyo naman, pag si Ombudsman Boyeng Rimulya ang nag-anunsyo, tapos di ba, pagkalaban ho, todas ka agad kulong ka agad, di ba? Kapag kritiko, nasa kabilang panig, hindi po kaalyado ng administrasyon, kulong ka agad, plunder, di po ba? So dito ho ay abangan ho natin, pero humingi pa raw po ng pantay na hustisya itong si Romualdez. Hindi pa ba pantay? Yung sabagay, tama ka, hindi pantay, lamang na lamang ka. Kasi ang tagal-tagal na yung sabi nga ho ni Senator Marcoleta, nagtataka ho siya, nauna pa sa akin yan na maisumite yung kanyang complaint affidavit ng isang buwan. Sabi niya April, tama, April, sabi ho ni Senator Marcoleta. Tapos May yung kay Senator Marcoleta. Nauna pong lumabas ang kompletong reklamo at naisang pa po sa Sandigan Bayan. Kaya tayo nakapagpalabas ho ng warrant at nakulong na po itong si Senator Marcoleta kasama po yung kanyang tatlong negosyante na nagbigay lang ho at nagmagandang loob na magbigay po ng donasyon galing po sa kanilang bulsa pribadong pera ho, pribadong individual, nakulong ho sila. Yun po masaklap ho, mga kababayan. So dun pa lang ho ay talagang pag-iisipin mo ang layo napakalabo. Tapos ngayon ho, diba, yung pinakahuli, yung kay Senator Legarda at yung sa kanyang anak, mga kababayan, talagang kung iisipin mo rin, solar, ang labo-labo, tagal, paano ho yun, sabi, ghost, electricity o ghost, solar o kung ano man. Paano mangyayari ron? Pinondohan ba ho yan ng gobyerno? May nawala ho bang pera? Ang dapat ho unahin talaga at pagtuunan ng pansin ni Ombudsman Boyeng Rimulya, yung ghost projects. Dito po sa flood control. Kaya lang ang nagiging perception nga ho, mga kababayan, di ba? Sabi nga ni Congressman Erice, ini-appoint yang si Boyeng Rimulya dyan sa Ombudsman para protektahan si Pangulong Marcos. Kaya kasi, di ba, sa flood control, may mga aligasyon na di umano ay sangkot ang Pangulo, ang ginagawa, yun, pinoprotektahan. Paglalapit ho ang issue kay Pangulo Marcos Jr., nandyan si Ombudsman Boyeng. Yun po ang nagiging perception. At sabi nga ho ni Congressman Erice, protector yan. Taga-protekta ho kay Pangulong Marcos. Talagang tumitindi ho, mga kababayan, talagang sapilitan. Alam nyo, marami ho mga nakakausap ako dati. Sabi natin, medyo talagang sumusuporta at hindi naman ganun kaasar sa Marcos Jr. administration. Ang gusto nga nila, para tahimik lang, simple lang. Pero sa mga nangyari daw na ito, hindi, kaya mo, sana nga manalo na itong si Sara Duterte at para maraming makulong. Dahil sa dami ho ng mga nadidismaya. Di po ba na kung saan ngayon, yung mga sinasabi na talagang sangkot po dito po sa flood control project ay patuloy ho na nakalalaya at ang sarap po ng buhay. Samantalang yung iba ho ng mga politiko na hindi po kaalyado ng administrasyon, konting kibot lang ho talagang plunder ka agad. Yun po ang pinakamatindi ho ito, masaklap, di po ba? Sana talagang yung tunay ho na hustisya ang mangibabaw at wala pong selective justice o walang kakampihan. Pero kung sabagay, sasabihin nga, di kaya nga na-i-appoint yan di umano para may para pangsanggalang. Dito po, di umano kay Pangulong
Marcos Jr. So ngayon at eto ho, may binabanggit din ho no na mukhang trinabaho raw ho at nagpahiwatig ito pong si Ombudsman Boying Rimulya na trinabaho daw umano yung pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. At sa kasong plunder ito, may kaugnay sa Ghost Flood Control Projects dyan po sa Bulacan. So ang sabi ho niya, mukhang may trumabaho at para mabigyan daw po ng bail. Pero dito ho lumilitaw, talagang kumahina ang kaso, kahit na sabihin mo non-bailable po yung kaso, kapag yan po yung napag-aralang mabuti ng korte, pagbibigyan ka na makapagpiyansa. Di po ba? So dito ang sabi, usap daw ho itong si Ombudsman Boying Rimulya dito po sa Korte Suprema para tingnan at alamin yung mga posibilidad na ganito ho, na kung saan para mas maging solido raw po ang kampanya laban po sa dito po sa katiwalian sa ating gobyerno. Abangan natin mga kababayan kung ano ba talaga, no? Pero ang sabi ho ni Rimulya, gusto raw ho nilang makipagpulong, no, sa Supreme Court kasi sabi niya, umaasa ho siya na may madidiscuss na raw ho ang nasabing issue para mapalawak at mapalakas daw po ang kampanya laban po sa korupsyon. So, yung cooperation daw sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay nangangailangan para mas maging matibay yung kampanya laban po sa korupsyon sa ating bansa. Okay ho yan kung totohanan. Pero kung ang laging nabibigyan ho, no, ng sabihin natin, parang kumbaga sinasampulan nyo lagi at pinapakita nyo na parang puro kritiko lang ho, nasa oposisyon, parang hindi po paglaban ho sa kampanya laban po sa korupsyon sa ating bansa, kundi kampanya laban ho sa mga kritiko ng administrasyon. Ganun po lilitaw. Kayo ho, ano masasabi